kayo na lumuha sa kaliwang mata. Diba? Siyempre, on a specific mark spot sa location. Nang mag-roll daw po, siyempre ang director po nito ay si Ishma. Siyempre, Ishmael Bernal. Nung nag-roll na raw, kumbaga, nung siyempre nag-roll, di ba? Lights, camera, action. Eksaktong-eksakto kung ano yung instruction ni Ishmael Bernal na kung saan tutulo ang luha ni Ate Guy sa kaliwang mata. Nagawa talaga ng ating superstar. Ay, paano niyo ginawa yun? Paano nagagawa yun? Ina ka ng anak mo yun. Ano po? Ina ka ng anak mo. Ina ka ng anak mo. Yun yung paling specific na instruction ni Dahil kay Bernal. Lino Broca. Pero Lino. Pero ganun din. Si Ishmael din po, may mga ganun din siya instruction sa inyo. Ate Guy, paano yun? Paano yung timing na gano'n? Na gano'n ka-eksakto? Si Ishmael hindi nagtuturo ng paano aarte. Hindi yan sabihin sa'yo. Bahala ka kung anong gagawin mo. Si Ishmael yan? Oo. Okay. Si Lino nagpapakita, siya munang aarte bago gagayahin mo yung pag-arte. May ganong insidente. Doon sa ina ka ng anak mo na wala akong ensayo noon, siya munang pinakita lang sa akin kung ano yung gusto niya gawin ko. So pagkatapos siyang ipakita, siyang umarte, sa ako ginawa. Buti naman na take one lahat. Wow, syempre naman, ano? Pero Kagabi, pag eksakto yun, ginawa talaga niya, pati yung pagbali. eksaktong ginawa niya. Kaya naman, syempre, katakataka pa ba na tawaging superstar? Hindi naman. Superstar, diba? Pero imagine mo, nauna ang pagkanta talaga, di ba? Bago ang pag-arte. Pero itong pag-arte po ninyo, ano to? Innate talaga sa inyo, no? Or ito ba sa workshops? O talagang nahasa Hindi ako nag-aaral, wala akong walang work, hindi pa uso ng workshop. Oo. Okay lang, okay naman na. Hindi ba nakikita pa? Away na nila ako, walang workshop. Ang masasabi ko lang doon, imaginein mo lang yung totoo. Kailangan maramdaman mo sa puso kung ano yung nasa eksena. Lalabas at lalabas yung dapat mong gawin sa So, natural, kung ano yung natural na magiging reaction mo doon sa isang particular na eksena, kung ang eksena ay nasusunog, di ba? Nilalagay nyo lang po yung sarili nyo doon sa... Hindi doon sa apoy, ha? Hindi, oo. Sa apoy doon. Hindi nga, oo. Ate Guy, alam mo, komedyante din talaga si Ate Guy, ha? Dapat, gusto ko tang makasama Ate Guy, pero ayoko ng heavy drama. Gusto ko sitcom. Diba? Pwede tayo mag-sitcom. Diba? Oo, pwede rin. Pero ito po, sa lahat ng mga nag-impersonate sa inyo, of course, diba, napaka-popular talaga na kay Ate Guy yata pinakamarami nag-impersonate. Highest form of ano naman talaga yon, diba? Flattery, ang pag-impersonate. Sino po ang pinaka nagustuhan ninyo sa lahat na nag-impersonate sa inyo? Hindi, si Ate Guy, personal, sino talaga? Tingin mo, Ate Guy, sino ang ano? Pero Ate Guy, ikaw na ba talaga yan? Baka kayo yung baka naman ini-impersonate lang kayo. Ikaw yan, okay. Ikaw yan, ha? Oo, kasi ikaw ang pinaka, baka mamaya. Pero sino talaga ang pinaka? Lady Guy. Si Lady Guy po? Terry Honor. Terry, opo, si Terry. At si Lady Guy. Lady Guy. Opo. Yung sa Lady Guy. kanta, Ate Guy, sino yung pinakamalapit sa kanila, sa boses? Lady Guy. Si Lady Guy, oo. Mas simpleng Sino po? Si Terry? Lady Guy. Si Lady Guy. Lady Guy. Kumbaga, mas suwabe ang pag-impersonate niya kay Ate Guy, oo. Kayo po ba, pinapanood niyo rin ba yung mga pelikula niya? Merong pinapanood, merong hindi. Pero syempre, pag may premiere night, walang choice, talaga mapapanood yung pelikula niyo. Pero hindi naman lahat kasi may premiere night. Kung makakarating kayo sa premiere night. Eto naman, Ate Guy, magpakaano tayo ng content. Meron tayong content, fill in the blanks, okay? Let's talk about, kumbaga, showbiz in general. Ang pinakamahirap sa buhay showbiz ay... Intriga siguro. Tama yun. Pero hindi na rin eh. Hindi na? Parang hindi na? Immune na siguro si Ate Guy Kasi ang intriga, nung una kasi masasaktan ka, pero pagka naisip mo naman na hindi naman totoo yung ginagawa mo, sila lang nagsasabi, wala. Dinededma mo na lang, ika nga. Oo. Pero mayroon pa rin nasasaktan din. Ito naman, ang pinakagusto ko sa buhay showbiz o buhay bilang artista ay... Sila. Diba? Masarap sa pakiramdam yung maraming nagmamahal sa'yo, lalo na katulad nila. Ayan, di naman. Yahoo, ano? Talaga kung maka-Yahoo si
sinabing ipi. Ang sarap talagang kausap ni Ate Guy. More of Miss Nora Honor sa pagbabalik pa rin po ng... Ate Guy, mag-usapan naman natin ng buhay naman off-cam. Kanina kasi, syempre, enough of showbiz na, di ba? Ay, ito naman, batay sa aming research, nag-research kami ha. Hindi lang ho kayo mahusay kumanta, kundi, aba, marunong din kayo mag-remix? Totoo ba to? Remix ng mga song. Yes, oo, ng mga So, parang Hilig ko yan. ipagkateki ka. Hilig ko yan. Ipagkateki ka pala, kung gano'n. Bay, daig pa ako ni Ate Guy, ha? Di ba? Paano ba? Kasi nga, dahil singer kayo, ganyan, Mahilig nire-remix ako niyo yung dyan. mga kanta. O, kailan niyo po ito na-umpisahan na gawin? Mula nung magkaroon ako ng mga Equipment. Ayun, ako. Pero meron ho bang hindi pa alam ang publiko na hilig niyo? Like, eto, nagluluto ba kayo? Oo naman, nagluluto. Talaga? Ano bang specialty mo? Laing. Laing? Ay, naku, syempre, bilang. Sinigang. Sinigang na laing? Hindi. Akala ko sinigang na laing. Sinigang na baboy. Bicol Express. Syempre, bilang Bicolana si Ate Guy, ito po bang Bicol Express nyo ay maanghang na maanghang? Ay, hindi masyado. Ay, hindi masyado. Oo. Ikaw Pag ba, hindi ka mahilig, talagang hindi mo makakain. personally, bakit to? Masyadong maanghang. Ay, Masyadong maanghang. hindi pala maanghang na maanghang, masyadong maanghang. Pero kayo po personally mahilig kayo sa maanghang? Oo naman, konti. Spicy food, ano? Oo. Kayo po ba, syempre, sabi nyo nga, maaga kayo sumabak na nagtrabaho, di ba? Pero sa gawaing bahay, meron ba kayong paboritong ginagawa? Ako nagtagali, ako lahat ng araw sa sa bahay namin. Naglalaba ka rin? Oo naman, sa Talaga? ilog. Sa ilog pa talaga? Oo, sa ilog. At nag-interior design ka rin? Hindi naman. Paano ano nga Mahilig lang ako mag-ayos ng bahay. Mahilig ka Oo nga daw, balita namin, talagang iniiba-iba mo yung ayos ng bahay, ganyan, yung mga Oo display, naman, oo. magugulat ka na, iba na naman yung ayos. Ayaw mo nang parang stagnant na laging nandoon. Ay, ganyan. oo, hindi. Gaano ka kadalas magbago ng ayos ng bahay? Depende. Sa mood or... Depende sa... Depende sa mood Oo, naman. oo. Depende. Talaga? Ate Gay, kumbaga, halimbawa kung noon yung sofa nandyan, ayaw mo na, gusto Oo, mo... nilalagay ko na. Iba naman. Para wala na sila upuan. Parang, ay, ang luwag naman ng bahay. Oo, Ate Gay, diba? sa paano? Luwag sa taas. Oo, di ba kakaiba? Pero paano ka nagre-relax? Paano mag-distress ang isang Hindi ako marunong mag-relax eh. Hindi ka maspa. Yun lang Hindi. gano'n. Wala. Kita mo naman ang mukha ko, di ba? Masahe. Hindi Hindi rin. mahilig, hindi. Ako Ano ba, nagmamasahe. usually? Hindi ako mahilig sa Usually, masahe. Ate Gay, hindi ka naman siguro mahilig manood ng sine. Hindi masyado. Or movies, Hindi ganyan. masyado. Pero ito, interesado rin ako. Ano ang shoe size mo? Alam nyo, Grabe no. Ay, hindi sila nagkakatugma. So, malalaman natin, official, ano ang shoe size ni Ate Gay. o yung tatama dyan, bibigyan ko ng piso. Piso. And the answer is, Ate Gay, One and a half lang eh. One and a half lang talaga. Kaya lang ginagawang two para may allowance yung pa ako. Wow! So, hindi ko alam, akala ko po 4. Hindi. So, ito straight from Ate Guy. Talagang 2 ang kanyang shoe size. Ate Guy, ba't sobrang liit? Ito ba yung parang yung Chinese na parang hindi pinapalaki? Di ba yung pinapasuot ng ano? Parang lotus feet, ganon? Ganon ba yung Abang dinitrain? malay ko nung pinanganak, hindi ko alam sa nanay ko. Tanong natin sa nanay ko. Kayo magkakapatid, maliliit ang paa. Hindi, ako lang. Ikaw lang. Pati yung Yun na nga. Doon na nga ako papunti. Oo. So, Ate Alam Guy, ko doon ka pa. kung 2 ang shoe size mo, Huwag mo nang what's your height? tanungin. Kasi Ate Gay, interesado ako kasi makaka-relate ako eh. Gusto ko lang i-confirm kung pareho tayo. Gusto ko i-confirm kung pareho tayo. Kumulang. Anong tama, Kuya Boy? 4'11". With heels ng konti, 4'11". For 11. Pareho tayo, Ate Gay. Ba't malaki nga pa mo eh? Hindi, yung pa ako malaki. 5. Pero, talaga? ang height, pareho tayo.
naglalaro sa ganun 410, 411. Pero tayo naman ang pinaka-cute. At least hindi raw tumatanda, Oo, di ba? hindi tumatanda, totoo yan. Actually, tayo nila Governor B, ang mga ano, Oo, di ba? totoo. Oo, isa. Hindi Pero matangkad pa sa atin yun. medyo ano na nga siyang tingnan sa atin eh. Oo nga, di Mataas ba? na siyang tingnan sa atin. Oo, Pero, ganun naman. pero ito naman, ano, syempre kung grabe magmahal si Ate Guy sa mga fans, sa mga tagahanga niya, I'm sure, di ba, ganun din lalo na sa kaibigan. So ano kayang uring kaibigan naman si Ate Guy kung magmahal siya sa kanyang mga fans, syempre sa kanyang mga friends, ganun din. Panoorin nga natin ito. Iba yung pinagsamahan namin talaga dahil nga sa tagal ng panahon, hindi lang magkapatid o sabihin mo na hindi lang parang mag-asawa, hindi lamang yung bang sabihin na natin na nagsama, na talagang nagsumpaan na habang buhay, anuman ang mga intrigan dumating sa atin, hindi natin papatulan. Ganon tumakbo ang aming samahan. Napakabait ni Ate Guy, tsaka kumbaga hindi naman siya stricto na boss, very generous pa nga eh. When we have NCB television, ang David Dinora, the legend superstar. At the same time, kasama ko rin si Kuya Boy Abunda, bali publicist ni Ate Guy noon. Nung mga panahong tumira ako sa bahay niya, ang madalas nakikita ko siya talaga, record sa tape recorder. Record siya ng record ng mga kanta, then nireregalo niya sa amin ng mga kaibigan niya. Ang hilig-hilig niya mag-record ng kanta na naka-headphone. Hanggang ngayon ginagawa pa rin niya. Ayan, ang ilan sa iyong mga kaibigan. Parang nagulumihan ako sa mga sinabi ni Kuya Germs. Diba? Talagang may sumpaan, na parang may, parang hindi nga na maintindihan ang relasyon ninyo, magkaibigan, daig pang mag-asawa, diba? Nagsumpaan, mga ganon. Pero at ikaw isa sa mga pinakamatagal ng kaibigan si Kuya. Oo naman. Oo. So anong tingin mo sikreto ng pagkakaibigan nyo na hanggang ngayon talaga? Tiwala. Sa huli yun, pinaka yun. Tiwala, yung respeto, andun na lahat yun. Pag sinabi mong may respeto ka sa tao, andun na lahat yun. Pagmamahal, respeto, lahat na. At syempre, isa sa yung masugid din na tagahanga at kaibigan din natin sa press, di ba? Ano mo masasabi mo sa kanya? Na talagang parang ang pagiging niya, bakit ka natatawa? Sumasama pala sa mood. Sumasama sa mood. Si Ismael. Naging ano na rin siya sa pagtatanong niya. Sige, masaya na. Ulit tayo. Okay. Anyway, ano naman si Kuya Ricky? Nakakaloka kasi talagang kita mo naman yung poster mo doon ng ano, no? At ang ganda ng buhok ni Ate Guy doon, no? Sa Himala. At sabi ko sa kanya, aba, talagang may himala ang buhok mo doon, Ate Guy, Di ba? Buhok niya talaga yun. Wow. Ano masasabi mo doon sa sinabi po ni Mr. Ricky Lee na isa nga sa sekreto mo, yung mystery mo ng pagiging isang Nora Honor? Talaga. Despite na, well, syempre, you're the superstar, ang dami nang nakakaalam ng buhay mo or parang iba, very open book ka. Pero, meron pa rin mystery sa'yo dahil siguro hindi masyadong Wala na. kita natin, hindi masyadong Ano ba ba? masalita si Ate Guy. Nangungusap lang ang kanyang mga mata. Oo. Gano'n na po kayo katagal magkakilala ni Mr. Ricky Lee? Mula nag-umpisa ako. Oo, sa Sampaguita. Way back sa Pagitan Days. Talagang natatawa talaga si Ate Guy. Hindi ko alam kung sa akin natatawa. Talagang Hindi, meron nakikita na ako sa'yo kasi. Bakit? Pero parang, Akalain talagang ganito si Gladys na napiro. ano naman in-expect mo, Ate Guy? Sasampalin kita dito. Diyos ko in-expect yata ni Ate Guy, masama ugali. Ang cute na. Di ba talaga? Ayan. Kunyari, Ate Guy, shoot ako. At syempre, nako, marami pa talaga moment with Ate Guy dahil totoo na natin to, kokota talaga tayo today with Ate Guy. Dito pa rin po sa...